Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hi, good morning po and welcome po sa ating araw-araw na pagpapala sa ating Panginoon. So, bago po tayo mag-umpisa sa ating maliit na devotional, join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. Napakaganda po ng buong maghapon na ito. We are anticipating so much of your grace, of your mercy, of your favor. Kaya naman, Lord, buksan niyo po ang aming puso, isipan, spirito at kaluluwa so that we will receive your word today. Salamat po sa pagsama mo, lalo na po sa banal na spirito na sumasa aming lahat. We thank you, Lord. We bless you in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, kamusta po kayo? Praise God. No? Alam niyo po, sa totoo lang, we hope, we pray, ito talaga yung earnest expectation natin that we can start the day light, in a better perspective. Makapag-umpisa po sana tayo ng ating maghapon at buong maghapon na, alam niyo yon, yung chill lang o relax mode lang o kaya man less of a pressure. Kumbaga, tahimik lang o kaya man smooth sailing. Yan. How many of us would think of, every single day na sana ganun mag-umpisa at matapos? Siguro, magtataas po tayo lahat ng kamay. Kasama na po ako doon. Wow, Lord, we pray, na ang araw-araw dumadaan ng chill lang. Pero sa totoo lang po, hindi po ganyan ang nangyayari sa atin kasi napaka-complex, napaka-complicated po talaga ng mga kinakaharap natin. Especially, we're almost in the mid-year, no? So, syempre, nakasalang na po tayo, tumatakbo kalahati na halos ang taon na to. Marami na po tayong kabisihan, kaabalahan, somehow naiipit na tayo sa ating mga schedules, medyo, kumbaga, nakasalang na tayo sa maraming trabaho, and so on and so forth. And dahil po ganyan, yung premise natin o yung ating kinakaharap, napakahalaga po, na ma-maintain po natin yung ating state of mind. Tama po. Kasi alam niyo, yung isip natin, napakabilis. Napakayaman po nito, sa mga ideya, at hindi talaga tumitigil mag-isip ng mag-isip. So imagine niyo kung hahayaan lang natin na tayo ay mag-accommodate ng lahat ng mga isipin. Nako, talaga pong marami pong mabibigatan sa atin. O kumbaga, makukurta na yung isip. O kaya man talagang makukonsumi na, mawawala na sa wisyo, and so on and so forth. Napakahalaga po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16 sa New King James Version. Ito po yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon as far as yung state of mind natin is concerned. Because, ang maikli po natin pag-uusapan yung word na overthinking. Ganun po, no? Naranasan niyo na po ba mag-overthink? Ako, nararanasan ko po yan. Yung bang, eto pa lang yung situation ko, naku, tumakbo na yung isip ko, milya-milya. Advance mag-isip, kumbaga. Na-anticipate mo na yung mga bagay na wala pa. Nagpanic ka na, na-pressure ka na, wala ka pa doon. It's really simply overthinking. Pero ito po yung sinasabi ng Biblia sa atin as far as our state of mind is concerned. Sabi po doon sa 1 Corinthians 2:16, "For who has known the mind of the Lord, that He may instruct Him? But we have the mind of Christ." Praise the Lord. Meron daw po tayo at nasa sa atin daw po sa atin ang kaisipan ni Kristo. Yung kaisipan daw po natin naway tumakbo kagaya kung paano tumatakbo ang isip ng Diyos. Kumbaga malaman natin yung layunin, yung paraan, yung kalooban ng Panginoon, yung mind frame ng Lord, makaswak tayo doon, maka-align tayo doon,
sumuwak yung kaisipan natin sa kaisipan ng ating Panginoon. Because every time we're facing a situation, no, minsan na-outbalance po tayo, na-overwhelm po tayo sa mga bagay na dumarating sa atin. Simply because we're limited. Limitado po talaga ang ating mga kaisipan, ang ating kakayanan. No matter how much we say that we're so talented, no matter how much we say that we have all the resources, no matter how much we say na matalino naman tayo, kakayanin natin, pero pagka dumating na po yung sabay-sabay na mga bagay na iniisip natin because of the complexities of our lives, nako, ayan na po yung mga senyales na marami pong nalulungkot, nadidepress, nawawala na ng pag-asa, o kaya man ay nagkakaroon na ng mga blunder after blunder, no? Kumbaga, nagkakamali-mali na, nagkakaldapalpak-palpak na kasi na-overwhelm na ang bawat isa. So ngayon pong umagang ito, I don't know what we're going through, ano man yung mga patong-patong nating ginagawa, o kaya man yung mga pressing situation sa atin. Pero hanggat meron tayong kaisipan ni Kristo, let's not overthink. Tingnan po natin how Jesus will think or what would Jesus do in a given situation. Okay, so instead na magpanic tayo, instead na tayo po ay, mawalan na sa wisyo or hindi na natin alam kung ating mga gagawin, let's speak to our situation. Kausapin po natin ang ating mga sitwasyon. Kagaya po ng ginawa ni Jesus when He was faced with the storm. Nagpanic na yung mga disciples niya. He speak to the storm. So kung meron po tayong mga bagyo sa buhay natin, let's speak at the storm of our lives. Kasi ito po ang kaisipan ni Kristo. Kung meron pong mga demonyong yan na umaaligid-aligid sa atin o sa ating mga mahal sa buhay, we don't need to fear. Anong kaisipan ng ating Panginoon sa mga demons o sa mga demonic attacks sa atin? He rebuked the demons and He command them, He cast them out. No? Ganun din po ang ating gawin. Kung meron mga demonic attacks sa ating mga pamilya, let's cast them out. Utusan natin, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kung meron mga demonic attack o alam natin na ito'y gawa talaga ng Satanas na diablo sa ating mga buhay, rebuke him in the name of Jesus. Amen. So kung meron pong mga contradictions, mga negativities, o mga sitwasyon na alam natin we are pressed on every side, sabi sa Bible, yes, we may be pressed on every side, but we're not crushed. No? Sapagkat alam natin yung grasya ng ating Panginoon, hinahawakan po tayo ng ating Panginoon. Let's just bask in the presence of God. Tayo po ay umilalim, magpa-cover sa presensya ng ating Panginoon. At kung sakasakali man may bundok ng sitwasyon, no? So mountainous, napakalaki, so huge, na parang feeling natin, hindi natin makakaya. We can speak to the mountain. Dahil sinabi po sa scripture, we can say to this mountain and it will be removed. No? Ito daw po ay pwedeng mapatapon. Pwede natin pag-utusan yung mga bundok na yan sapagkat ito po ang kaisipan ng ating Panginoon. At kung sakali man na tayo po is overtaken by a sickness, meron pong mga sakit, meron tayong mga nararamdaman na hindi maganda sa ating pisikal na katawan, loob man o labas, atin pong kuhanin muli yung kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan ng latay niya, tayo ay kanyang pinagaling. Past tense na po yan. Amen. So, hindi tayo ma-overwhelmed, hindi po tayo ma-overtaken ng mga sitwasyon na ito, hindi rin tayo ma-defeat, hindi tayo matalo, at hindi tayo mapaglinlangan at ma-scam ng mga situation na ito that is too many for us to bear. Ang pinakamahalaga, wag po tayo mag-overthink, wag tayong magpapatalo sa mga naiisip at pinaiisip sa atin ang ating sitwasyon. Instead, let's put on the mind of Christ in our lives. Amen. So ngayong umagang ito, we will pray together, mananalangin po tayo. Ano man yung kinakaharap natin, imposible man yan o hindi, maliit man yan o maliit o saktuhan lang, we have the mind of Christ. No overthinking,
wala pong konsumisyon, walang magpapanik, sapagkat ang isip ni Kristo ay nasa sa atin. Shall we pray? Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. Meron po kaming kaisipan ni Kristo. Lord, salamat po sa karunungan, salamat sa kapayapaan. Salamat, Lord, na kami ay pinupuno at pinupuspos ng banal na spirito ng aming Panginoon. We will not be overtaken, we will not be defeated, O God. Lord, hindi kami magagapi ng Satanas at ng mga sitwasyon na yan sapagkat nasa amin si Kristo, ang Diyos, ang banal na Espiritu, ang Diyos na sumasa amin. Salamat po, Panginoon, Lord, sa anumang state of mind namin ngayon. Lord, we pray for a healthy state of mind and state of being. Thank you, Lord, for this day. We bless you, Lord. We are under your care. We are under your covering. We are your children, O God. You care for us. We bless you, Lord, in the name of Jesus. That we declare in Jesus' name. Amen and amen. So God bless you po, and I will see you soon. Bye!